Samantala, patuloy naman po na iniimbestigahan ng militar ang naganap na engkwentro sa Maguindanao sa araw mismo ng barangay elections. Inaalam pa rin ng mga ito'y may kaugnayan ba sa halalan. Ang buong ulat ihatid naman sa atin ng aming kasamang si Waywaya Macalma live via phone patch. Waywaya, magandang hapon sa iyo. Princess, 30 minuto nang magbuka sa mga presinto sa publiko para sa barangay election ay biglaan nagpaputo ang hindi pa mga kilalang mga armadong kalalakihan sa Sitio Lakpan, Barangay Kabayuan, Buldon, Maguindanao. Gamit ng mga armadong lalaki ang mga matataas na kalibre ng baril, kabilang na rin dito ang M203 grenade launcher. Ayon kay Colonel Dixon Hermoso, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, na di umano'y balak sana ng grupo ng harangin ang pag-deliver ng mga ballot box sa poblasyon Buldon, Maguindanao. Sa kabutihang palad ay wala naman naiulat na nasaktan o nadamay sa naturang engkwentro. Pero hanggang sa ngayon ay patuloy yung pursuit operation ng pulisya at militar laban sa mga armadong grupo. Samantala, kahapon naman ay nasunog ang eskwelahan sa Central Tinganan Elementary School sa Barangay Tinganan, Buldon, Maguindanao. Ayon sa report, mga hindi kilalang suspects ang nanunog ng eskwelahan gamit ang gasolina. Pero kinukumpirma ng pulisya na ang panununog ay police-activated dahil ang eskwelahan ay isa sa mga itinalaga ng COMELEC na polling precinct para sa ngayong barangay election. 4 na classroom ang natupok ng sunog at sa ngayon ay may natukoy na ang pulisya kung sino ang may pakana ng panununog at sila ay iniimbestigahan na ng otoridad. Ang lalawigan ng Maguindanao ay kabilang sa itinuturing ng election hotspot ng pulisya at militar sa tuwing halalan. Dito rin nagtala ng pinakamadugong insidente kaugnay sa eleksyon nang maganap ang Maguindanao Massacre noong November 23, 2009 kung saan 58 ang nasawi kabilang na ang ilang mamamahayag. At Princess, yan ang pinaka-latest update mula rito sa Campo Aguinaldo.